Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa patuloy nating paghahanda para sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon, patuloy tayong umuwi sa tahanan ng ating Ama, sa puso ng ating Panginoon upang tayo palalahanan na tayo kabilang sa pamilya ng Diyos. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawawan mo kami. O Panginoon, kawawan mo kami. O Kristo, kawawan mo kami. O Kristo, kawawan mo kami. Panginoon, kawawan mo kami. Panginoon, kawawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos na mga banal at ang kataas-taasan.
Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatabang tao ang iyong salita sa sinapupunan na laging bireng si Maria. Sa pag-ako na iyong bugtong nanak sa aming pagkatao, pagindapati nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sa pagsasabi ni Jacob sa kahihinatnan ng mga anak niya, ipinahayag rin niya sa lahi ni Huda, magmumula ang tunay na hari. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papurihan ninyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway, lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay, ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay. Walang mangangahas lumapit sinuman, hawak niya setrong tuon sa paanan. Sa gisag ng lakas at kapangyarihan, ito'y tataglayin hanggang sa dumatal ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y baginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahirap, maging tapat, siyang tunay.
maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walay pagkukulan ng paglingaw. Yung buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya tumunlad habang buhay. Yung kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ikakalaw. Nawa yung kanyang ngalan ay wag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya'y purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos sisilang lahat ay dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Sa mabuting balita, sa paglalahad ni San Mateo sa talaangkanan ni Jesus, ipinakita niyang si Jesus ay hindi lamang kabilang sa lahi ni Abraham, kundi mula rin sa lipi ni Juda. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo, na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak naman ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam, si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelitas sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eliasar. Si Eliasar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ng ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa mga katuwid, 14 ng salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelitas sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Pakibati ang inyong mga katabi ng magandang umaga. At buti nandyan pa kayo. May aminin ho ako sa inyo. Medyo tinanghal ako ng gising ngayon. Nag-set ako ng alarm na 3, nagising ako ng 4. Kaya nagmamadali ako kanina sa pag-ayos ng aking sarili. Ano nga ho ba ang tema ng pagdiriwang natin ng Kapaskuhan sa parokya ngayong taon? Ano ho ang tema ng ating parokya sa pagdiriwang ng Kapaskuhan ngayong taon? Ang bawat Pasko ay patungo sa tahanan mo. Ulitin niyo nga po, ang bawat Pasko ay patungo sa iyong tahanan. Isa pa po. Isa pa. Okay, so sana huwag natin kalimutan yan dahil dyan halos iikot ang ating mga pagninilay sa loob po ng 9 na gabi, 9 na madaling araw. Kahapon po, pinasimulan natin ang ating pagninilay tungkol sa dakilang pagmamahal ng Diyos. Ito yung naging patotoo ni Jesus. Habi nga doon sa Ebanghelyo kahapon na nagbigay ng patotoo si Juan, pero higit na patotoo ang ibinigay ng ating Panginoon. Ano yung patotoo niya?
yung mga pinagagawa sa kanya ng kanyang ama na kanya namang ginagampanan, ang siyang nagpapatotoo na siyang sinugo ng Diyos. At ang kanyang pagsunod sa kalooban ng kanyang ama ay tanda ng kanyang pagmamahal sa ama. Ngayon, sabi ko rin po kahapon na maganda ang Misa de Gallo ngayong taong ito. Bakit po? Dahil ang Pasko'y natapat ng linggo at nakahulugan sa lahat po ng gospel reading sa taong ito, wala tayong i-skip. Lahat ay mapapakinggan natin. Lahat ay, kumbaga wala tayong muulitin. Kayong araw, sinisimulan natin yung misteryo, yung ibang sanaysay ng misteryo ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. At sinisimulan natin ito sa pamamagitan ng paglalahad ng talaangkanan ng ating Panginoon. Bukas sa mapapakinggan nating gospel, ang pagbabalita ng anghel sa mahal na Birheng Maria, hanggang sa makita natin ang pagpasok ng mag-asawang Elias at Elizabeth. At sana ay patuloy nating pakinggan at tandaan kung paano yung mga kaganapan bago yung unang Pasko. Mula sa talaangkanan hanggang sa pagsilang ng ating Panginoon. Ngayon, sa ating pong mga pagbasa, iti nagpapalala sa atin na sa buhay natin, andun yung katapatan ng Diyos. Sa ating po unang pagbasa, ito po yung pagtatapos ng aklat ng Genesis, na kung saan bago namatay si Abraham ay nagbigay siya ng kanyang blessing. Ng blessing para sa kanyang mga anak. Doon sa 12 niyang anak. At ito yung pinagkaloob niya kay Juda. Pero ang blessing na ito, mga kapatid, ay hindi lang para sa kanyang mga anak, kundi ito inilaan sa tinatawag nating 12 tribes of Israel. The 12 tribes of Israel. At mula nga sa lahi ni Juda, doon magmumula ang tagapagligtas. Kaya sa simula ng ating ebanghelyo, ang kagagad sinabi dito ay si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama naman ni Juda. Hanggang sa ito'y sumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, dito po sa ating ebanghelyo, paano ba natin ito ilalarawan? Kasi tuwing ikalawang araw ng Misa de Gallo o Misa de Ganaldo, ang ating natutunghayan na yung talaangkanan ng ating Panginoon. Kung ilalarawan natin ang talaangkanan ni Jesus, isang salita, halo-halo. Actually, dalawa. Halo-halo. It is a mixture. Mixture ng iba't ibang uri ng tao. Halo-halo ng mga tao. May mga hari, may mga ordinaryong tao, may mga propeta, may mga hukom. Halo-halo ito. Kapalagay ko, mga kapatid, sa buhay, wala masyadong halaga kung saan ka nagmulang pamilya. Kung anong estado mo sa iyo buhay, kung ikaw ba ay mayaman o hindi, ang mahalaga, ito. Ang mahalaga, ito. Kung ano ka sa pagiging tao. At ito yung ipinapaalala sa atin ni Jose, Maria at Jesus, na sa likod ng kanilang salinlahi na halo-halo, may mabuti, may masama, may makasalanan, may banal, may dakila, at may simple.
ang banal na mag-anak na ito naging mabuti. Naging mabuti. They are good. They choose to be good. Bakit ito yung mahalaga? Kung tatanungin ko po kayo po ba'y masaya? Siyempre sabihin natin masaya tayo. Pero madalas yung saya natin naagaw. Kasi sa buhay natin ngayon, mas pinipili natin yung maging the best. To be better. Wala naman pong masama kung pipili natin maging the best o to be better. Yun nga lang, pag yun ang madalas nating pinipili, madalas naagaw ang ating kasayahan. Anong ibig kong sabihin? Halimbawa po, umuwi ang iyong tatay. Sa pag-uwi ng iyong tatay, ang uwi niya ay ulam na adobo. Masayang-masaya ka na. Tapos, pagtingin mo doon sa kapitbahay mo, ang uwing ulam ng kanyang tatay ay lechon. Masaya ka na, pero dahil nakita mo yung pagkain ng kapitbahay ay lechon, nalungkot ka na. Tinanggap mong yung report card. Nagpa-finals kayo ng mga estudyante. Tinanggap mong yung report card. Ang final grade mo, 90. Masaya-masaya ka na. Proud na proud ka na. Tapos yung best friend mo, ang final grade, 95. Nalungkot ka. Kasi nga sa buhay, madalas, pinipili natin yung the best. Di ba pagpupunta tayo sa mga kainan, sa mga restaurant, pag hindi tayo pamilyar doon sa menu, ano tinatanong natin doon sa waiter? Ano ang inyong best seller? Yan tinatanong kagad natin. Kapag hindi tayo pamilyar doon sa menu, ang tanong kagad natin ay, ano ang best seller ninyong pagkain? Kasi nga, madalas pinipili natin ang pinaka-the best. Pero ngayon, ikalawang araw ng Misa de Gallo, ang paalala sa ating ngayon ng Panginoon ni Maria at Jose. We choose to be good. Piliin natin maging mabuti. Piliin nating maging mabuti. Bago ho magsimula ang simbang gabi, sabi ko, manood muna ako ng mga pelikula. Kasi tsak pag nagsimbang gabi na, hindi na ako makakapanood ng pelikula. Pero lang isang pelikula na napanood, Filipino movie, yung bida doon, ang tingin niya sa sarili niya, complete failure. Kasi mga kapatid niya, lahat naging matagumpay. Siya minsan may pinasok na negosyo, hindi naging maganda. Ngayon, doon sa bandang huli ng pelikula, yung father nila kasi namatay na.
naalala niya yung sinasabi ng father niya. At ano yung sinabi ng kanyang father? Sa buhay daw natin ngayon, kasi ito isang negosyante, sa buhay natin ngayon, gusto natin yung pinakamagaling, pinakamataas, pinakamaganda. Pero sa paghahangad natin ng mga pinaka sa ating buhay, baka nakakalimutan nating maging mabuti. Sa pagnanais nating maging piliin parati yung pinakamaganda, pinakamataas, pinakadekalidad, nakakalimutan na daw nating piliin ang mabuti. Nakakalimutan nating maging mabuti. We choose to be good. We try to be good. Kasi minsan parang hirap maging mabuti. Paano kayo magiging mabuti? Kung merong nangiinis sa'yo, paano ka magiging mabuti? Kung merong maraming problema sa iyong buhay, paano tayo magiging mabuti? Kung ang daming humihilas sa atin pababa. Pero yun nga mga kapatid, yun nga siguro yung nakakalimutan natin. Kasi nga, ang isip at puso natin saan nakatuon? Doon sa pinaka-the best, to be better. Pero minsan, dapat ay piliin din natin maging mabuti. Piliin natin maging mabuti. Paano ka magiging masaya? Maging mabuti ka. Magbigay, magpatawad, magpasaya. Sa talaang kanan ni Jesus, marami dito makasalanan. Sa talaang kanan ng Panginoon, marami dito ang makasalanan. Pero bakit sinugod ng Diyos ang kanyang anak? Kasi ang Diyos naniniwala pa rin sa taglay na kabutihan ng tao. Naniniwala pa rin na mayroon pa rin mabuting mga tao sa mundo. At sana, mga kapatid, tayo ay napapapilang dun sa mabuti. Nilikha tayo ng Diyos na mabuti. Sana inyong makita at maisabuhay ng bawat isa sa atin. Amen. Panalangin ng bayan. Idulog natin ang ating mga kahilingan sa Amang dahil sa kanyang habag at pag-ibig. Nakamtan natin ang kaligtasan at katotohanan, ating sambitin, Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa ating kaparian, upang ihatid nila ang buting balita sa lahat at maging daan ito ng pagbubuklod kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa pamilyang Kristiyano, upang sa pakikinig nila sa tinig ng Diyos,
maranasan ang kanyang awa at pag-ibig at awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga naligaw ng landas, mga nangungulila, mga nababagabag at mga itinakwil, upang makatagpo sila ng pag-asa sa habag at pag-ibig ng Diyos at sa sama-samang pagdadamaya ng pamayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga may sakit at nagdurusa, upang ang kanilang kalagayan ay maging landas ng kanilang kabanalan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa ating lahat, upang sama-sama tayong magbuklod sa pagsalubong kay Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga namayapa, upang magkamit sila ng kapahingahan sa langit na tahanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Ating idulog sa Diyos, iwa pa nating intensyon at panalangin. Amang maawain, pakinggan mo ang panalangin ng naming napabilang sa iyong angkan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito kami pagindapati mong magkasalo-salo sa pagkain ibinibigay mo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na bireng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagibinyag, kayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makarap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Naparirito sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtis ang kusa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay,
si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at pakailan,
Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa iyong piging, ay pagkalabin nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo at piliin natin maging mabuti parati. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ng umaga, sa tuwina. Alleluia, Alleluia. Narito nang malunubos, luwalhati. Magandang umaga po sa ating lahat.